Iimbestigahan na po ng mga kababayan ng National Bureau Investigation yung mga troll farms dito sa Pilipinas na ang sabi po ni Senator Tolentino, ang nasa likod po yung Chinese government. Ang intensyon nitong mga troll farms, mga kababayan, siraan yung ating gobyerno. Pag sinabing siraan yung ating gobyerno, siraan po yung ating administrasyon. Siraan yung ating Pangulong Bongbong Marcos, siraan yung Kongreso. Yan sabi dito mga kababayan sa balita. Tolentino bears evidence of China troll farm to discredit Philippine government. Very active po ang China ngayon sa pangingialam dito sa Pilipinas po. Pati sa eleksyon mga kababayan, nangingialam na po sa ating eleksyon. Sabi mismo ni National Security Advisor, National Security Assistant Director Jonathan Malaya. Ayan po, NSC sees indications of Chinese interference in Philippine polls, proxies echo Beijing script. Ngayon, sabi po ni Jonathan Malaya, ito pong ating National Bureau of Investigation magsasagawa na ng investigasyon dito sa alleged troll farm ng Chinese Embassy. Ibig sabihin, mismo yung Chinese Embassy po, ang nasa likod, naglagay ng troll farm. Ito ngayon ang walang tigil sa paninira po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ko nga po sa inyo mga kababayan, malamang sa malamang, pati itong mga survey companies po na infiltrate na, malamang ang nagfi-finance, hindi man na actually direkta, malamang mayroon po na mga fronts lang. Para hindi po ma-discovery agad-agad, may mga fronts sila na ginagamit. Pero yung fronts nila na ginagamit, sila yung possibly po nakikipagtransaksyon sa mga survey firms para i-manipulate po ang ating eleksyon. Ikondisyon ang isipan ng ating mga mamamayang Filipino na yung mga pro-China politicians, sila yung dapat na mangibabaw, panalo, pumapasok sa Magic 12. Huwag kayo pong padadala, mga kababayan, dito sa mga propaganda nila. Unahin ko muna itong sinabi ni Senator Tolentino po. Ayan o. Senator Francis Tolentino exposed an alleged hidden and sinister operations of China against the Philippines using a troll farm. Proof of this, anya, is an alleged service agreement between the Chinese Embassy in Manila and Infinitus Marketing Solutions. Yun sinasabi natin. Gumagamit sila ng front para yun ang gagawa ng mga operations nila sa kanilang mga propaganda. Yan. Ginamit itong Infinitus Marketing Solutions, a Filipino-registered corporation based in Makati, sabi po ng senador. Tolentino presented a copy of the said service agreement dated August 2023 during the hearing of the Senate Committee on Special Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zones na kanya pong pinamumunuan. Sabi po ni Tolentino, the work of Infinitus is to provide keyboard warriors. Aside from the contract, sabi po ni Tolentino, he presented to the committee a copy of a check which supposedly showed that the Chinese Embassy paid Infinitus 930,000 pesos for its services on September 11, 2023. Sabi ko sa inyo, itong mga bashers ko po, bayad, pero ako ang inaakusa nila na bayad. Bayadan niya ni Bangag, ni Lisa Tanas. Nasaan niya ang dignidad mo? Yan ang mga style nila mga kababayan. Ikaramihan sa mga bashers ko po, walang mukha. Kung may mukha man po, piki yung picture, profile pic. Hindi ko na po pinapatulan. Kasi alam nating troll farm. Ang intention nila, lahat ng mga sumusuportang vlogger sa gobyerno, sisiraan nila. Sasabihin nila, bayad ni Bangag. Ang akala nila, maapektuhan nila ako sa mga ganyang paninira. Sabi ko, sanay na tayo dyan. Close to 40 years tayo na nasa mainstream media. Tapos ngayon lang kayo lumitaw. Patatalo ako sa inyo. Ano kayo, siniswerte?
Hindi kayo uubra dyan sa mga paninira ninyo sa akin. Kasi sabi ko nga, kilala ako ng mga taong nakakakilala sa akin. Kilala yung pagkatao ko. Yung mga kilala lang ako sa pangalan at saka sa YouTube, halimbawa pa, malaso ninyo. Anong paki ko? Di ba? Ang importante, kilala ko yung sarili ko. Kung ano ako. Asa pa kayo na malalaso ninyo yung mapapahina ninyo yung loob ko at titigil ako sa pagsiwalat ng katotohanan at ng pagsuporta sa ating gobyerno na maganda na po yung ginagawa, sinisiraan pa ninyong sinisiraan. Di ba? Nung walang 20 pesos per kilo, galit kayo. Ngayon na i-implement na next week yung 20 pesos per kilo, sasabihin ni Sara, pagkaing baboy. Sana lang lulugar, mga kababayan, yung ating gobyerno. So nag-issue po ng cheque, 930,000 pesos para sa kanilang serbisyo noong September 11, 2023. Kaya sabi ni Tolentino, all this prove that China funded a troll farm, anya, para i-discredit not only the Philippine government but also certain personalities in the country. Malinaw na ang target po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya walang tigil sila sa pagsasabing bangag. Tapos naniniwala sila sa sarili nilang kasinungalingan. Yung fake video. Malamang may nagkinabang pong milyon doon para ipakalat ang fake video. Alam na ninyo kung sino nasa likod noon. Nilaglag na po ni Peebles Cunanan. Di ba? Kaya pag nagpapaniwala kayo po dito sa mga DDS vloggers, lalo na kay Harry Roque, ang ibig sabihin niyan, nagpauto kayo sa kanya, may nang nilalang ka. Di ba? Magpauto kayo sa mga Chinese troll farms. Tapos yung mga proxies nila na nagpapalaganap ng script, ang ibig sabihin niyan, talagang may na kayong nilalang. Ang dali ninyong lukuhin. Itong mga vloggers na to, bote sila may pakinabang. Malamang kasama dito sa napunduhan. Galing sa China. Yan sabi dito, this is not normal public relations. Neither it is a normal PR campaign. What's being done is to openly provide information and convey the policies of the Chinese government, sabi po ni Tolentino. The money that the Chinese embassy paid was for something hidden and sinister. It was to finance a troll farm. It is a troll farm, a covert disinformation and influence operation against the Philippine government and the Filipino people, sabi po ni Tolentino. According to the senator, Infinitos even boasted in its monthly report of the hundreds of social accounts it created using fake personas. Lahat po piki, parang yung mga peking beneficiary po ng confidential funds. Malamang itong mga piatos-piatos mo, mga chichirya po, napunta yon sa ibang mga vloggers. Di ba po? Ang dali po. Ipiki yung mga receipts, acknowledgement receipts po. Piki. Yung mga nakalagay na pangalan. Non-existent po. Walang mga birth certificates. You see? Pero yung pera na kubra, milyon-milyon mga kababayan. So sabi dito, they pose as ordinary Filipinos, teachers, students, traders, members of the armed forces. It's fake persona pretending to be one of us. Sabi po ni Tolentino. So this means that the accounts appearing on Facebook are not real people. These are trolls pretending to be teachers, pretending to be OFWs. Unfortunately, our fellow Filipinos are being misled, sabi po ng senador. Though the documents indicated that the contract and payments were made in 2023, Tolentino said, these Chinese-sponsored operations are still ongoing and do not only involve Infinitos. There's much more. I have a whole folder of documents with me. Patindi po. Ito po yung presentation ni Tolentino. Yan ang cheque po. I'm
At meron pong keyboard warriors. Siguro, yung mga kababayan natin doon ang naging keyboard warriors. Hanggang ngayon, ongoing pa ito. Hindi lang ito doon sa Infinitus. Marami pa ho yan. Marami pa ho yan. Isang folder po yung dala ko. Marami pa ho yan. Hindi lang yan ang akala natin ay yun ang tunay na sentimiento ng mga nagpo-post at nagre-react. Ay subalit, ito pala, nagpapatunay na binayaran. Binayaran ng People's Republic of China. Para sirain, hindi lang ang kredibilidad ng isang tao o namumuno, kung hindi ng ating bansa. Pwede mo natin itabi ito at magsasalita. Nakita na ninyo kung bakit po si Sara Duterte mataas sa survey na wala mang ginagawa. Pero yung ating Pangulo po, natambak ang ginagawa. Kanda ko ba sa pagtatrabaho, bagsak 2 digits pa sa survey ng Pulse Asia. Produkto po ito ng troll farms, mga kababayan. Paninirang puri nitong mga troll farms na ang nagpupundo po China. So malinaw na po, ngayon, yung National Bureau of Investigation magsasagawa po ng investigasyon dito sa troll farms na to. Na ang nasa likod mismo yung Chinese Embassy. Yan sabi po ni Jonathan Malaya, Assistant Director General ng National Security Council. Sabi dito, the National Security Council or National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya said the NBI is committed to doing the investigation. He said that there is a local troll farm being used by China to influence political discourse in the Philippines. I am very sure that this has criminal implications. So it's the NBI who should look at those things, sabi po ni Malaya. That is their mandate. They have to begin the case build-up immediately. Sabi po ni Malaya, the NBI should start its investigation with Infinitus Marketing Solutions, a Filipino-registered corporation based in Makati. So, hindi na magtatagal mga kababayan. Malalaman natin kung sino-sino yung ginagamit nitong Infinitus na mga fake accounts at sino-sinong mga vloggers, mga kababayan, ang nagkikinabang. Kasi sigurado yon na may mga kinontrata na mga vloggers para siraan yung ating gobyerno. Yun pala mga kababayan, naglilingkod sa foreign power funded by the Chinese Embassy. So ito po yung sinasabi natin ng mga modernong makapili, napakarami nila. So sabi dito sa balita ng Inquirer, what we have agreed upon ever since we started our investigation in terms of Chinese espionage in the Philippines is to go where the evidence will bring us. So it depends on what the investigation would show because we have seen the check, the company, the address. That's where the NBI can begin their investigation. He likewise noted that the Commission on Election may also check if this firm has violated one of its election regulations. Maybe the COMELEC and the regulations during elections might see something that we can base on for us to be able to file charges against these people. Ngayon, sabi naman po ni Francisco Asli Asidillo, Deputy Director General ng National Intelligence Coordinating Agency, there are Filipinos linked to official and unofficial Chinese networks in the country. Their operations work both ways, sabi po ni Asidillo. He said, there is a narrative from China being amplified by individuals in the Philippines, and there is also information from anti-administration or pro-China influencers in the Philippines that are amplified by Chinese personalities in social media channels. May collaboration po, nagkukulab po yung mga traidor dito na mga Filipino sa mga Chinese. Ina-amplify nila yung propaganda and possibly yun ang pinipick up ng mga Chinese reporters tapos pinapublish outside para hindi lang dito sa Pilipinas tayo siraan, pati sa international community. Ganon katindi po. As to how to address this, he said there are various issues to be considered such as ethics and free speech. He said there must be a way to distinguish between discussions that belong in the public sphere and those emerging as misinformation or disinformation operations.
This could be done through technology, law enforcement, and regulation, sabi po niya. So nalinawan na kayo, mga kababayan, kung bakit yung ratings ng ating Pangulong Bongbong Marcos bumaba. Malamang sa malamang ang nasa likod po itong mga troll farms. The Chinese Embassy operating troll farms. Sinisiraan ang ating gobyerno, lalo na yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Tapos yung pro-China politikos, lagi pong mataas yung ratings. Sabi ko sa inyo, yan ang totoong budol. Tapos ang sinasabing budol, yung ating Pangulo. Budol daw dahil gustong magbenta po ng 20 pesos per kilo. Budol pa lang ganun. Tumulong sa mga mahihirap. Pambubudol pala yon, mga kababayan. Huwag kami, sabi nga, nothing concealed which shall not be revealed, or hidden which shall not be made known. Ganon, kahit ganong tago ninyo. Ayun, nadiscover na mismong Chinese Embassy, mga kababayan, ang nag-ooperate ng troll farms. At itong ating programa, mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax, Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60, mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816.